galit, hindi sila kasi normally galit ka kapag natalo ka. Normally Oo. dapat pinag-uusapan nyo kagad. Hindi, parang tahimik lang sila eh. Ano nangyayari sa Falcons ngayon? Mga No? they're still lost sa ngayon at ito na yung ating expression, hindi pa sila naka-on, Paps. At nararamdaman ko yan sa ipinapakita ngayon ng Team Falcons. Mukhang hindi pa nga talaga sila naka-on. And the problem that we have with that is kailan pa nila i-activate yung sarili nila dito. Kailan pa sila mag-on. Kailangan na ngayon na lang. At sayang kasi, dalawa yung nawala na punto. So ngayon, kailangan 3 dire-diretsong laro ang ipanalo nila. They have been in this spot before. Let's see kung makakabawi sila as we head into draft of game number 3. Yeah, nakakapagod ito. Very exhausting series if mapapaabot man ito doon sa game number 5. Pero kailangan maghanda. Kilala natin ang Falcons. Ilan sa mga miyembro na nandito ay nakaharap din ang same region ng M2. Andiyan sila Flap. Tingnan natin kung kakayanin ba. Ganun din nangyari. Game 7 yun eh. Sumagad din yun, di ba? So baka kaya. Baka may enerhiya. Baka kaya pa naman. Baka kaya pa naman. So, we'll see. We're looking at that draft now. It's the Barats na priority ban in here. And then, of course, the Eudora naman para sa Falcons. Sa kabila, it's going to be the Fanny. In the previous game, it was Eudora na pinili dito ng Yangon Galacticos. At blue side nga ang Team Falcons. Kanilang inuna was the Beleric. May chance na, I mean, di ba, nung na-mention natin na what if gawin nila yung Beleric, nakaka-excite, no? First pick na Beleric, parang may pinaplano, pero it ended up na hindi nag-work. Pero mukhang hindi naman mangyayari yan kasi naban na yung Beleric ngayon. Feeling ko ito pinag-usapan din natin kanina kung gaano ka importante itong Hirara. Baka ito na ata ang time kasi 2 beses na tayo nag-Nolan hindi rin naging super epektibo. Baka ito na ata ang panahon para unahin na natin itong Hirara. Wala rin namang Fanny na ibigay. So ano kaya magiging kasi may mga Harley pa sa totoo lang kung ayaw mo ng Nolan, pwede ka mag-Harley Harley. Tingin ko first pick Hirara na. Hirara, no? Dito, first pick Hirara. Marcel being banned. Yun nga lang, pwede kasi siyang iban dito no? Although Freya is open. So, ito yung trap. Ito yung masakit na trap. Kapag inopen ng YG yung Freya at Hirara, sabihin natin mag-ban sila dito sa Lina. Yun yung makating draft. Kasi ngayon, mapapapili tayo. Hirara pa tayo o Freya? Parehas masakit. Tapos, 2 picks kasi agad yung Yangon. So parang pwede silang mag-Hirara plus Zushin, Hirara plus Arlot if nagban sila dito sa Lina. Freya of course, pwede ring piliin ng Yangon kung sakali na i-first pick siya ng Falcons. Pwede yun. Pero hindi. Babanalan nila. So this time, I think check ang Hirara first pick. Ayan, first pick. Hirara na ito. Hindi na kailangan magpatumpik-tumpik pa para sa Falcons. I believe ito rin yung pinakamagandang choice talaga para sa kanilang kupunan. Wala namang Barats din worthy first pick. Lock na. Lock na natin. Nagdidesisyon no? Kami na nagdesisyon. Yun na. Ayan na. Okay. Ayan na. So, anong paparis mo dito? Pero bago yan, pag-isipan muna. The game number 1, it was Arlot Zushin. Pero may Uranus pa rin kasi dito sa Yangon na kailangan nilang alisin sa Falcons, tingin ko. So, Zushin, Uranus ang pwedeng pick. Uranus. Valentina instead of the Zushin. Okay. So, may rin kasi, may Atlas din kasi. Kaya siguro nag-Valen na rin ang Yangon. If ever man na manggigil ang Falcons na mag-Atlas, no? Yeah. Let's see.
So, Esmeralda Claude, back-to-back ang pinili dito ng Team Falcons. No Atlas whatsoever. Ang bilis nilang sinagot to. So, parang komportable sila. The Claude, ninakaw nila. Actually, this looks like a Yangon draft. Yung Claude plus the Hirara. Ginamit nila yan. But now, this time, Yangon Galacticos, their third pick. Kukuha na ba sila ng assassin or marksman muna like Claude, yung Moskov na pagtatapat nila sa Claude? Katulad nung ginawa din nila laban sa Pro Esports. Palitan yun Claude tsaka Moskov parang nagse-seminar. And indeed, it will be the Sanji Moskov with the triple I. Umatin dito guys. Pero, tingnan natin kung paano siya sasagutin ng Falcons. Kailangan pa nila ng stun dito. First 3 picks nila ay patalagang technically panghawak sa young guys. Kasi medyo nililimitahan din sila dahil nga nung Valentina, yung Atlas ay okay din naman pero baka mamaya mababukulan sila dahil may Valentina sa kabila. Selena ang kanilang aalisin dito. So eto na guys yung mga nagre-request diyan na mag-damage, mag-full damage, mag-burst. Si Haji ay mukhang ito na nga ang mangyayari. Pwede yung Farsa laban sa Moskov and decent versus Valentina. Siyempre magbibigay ka pa rin naman ng feathered airstrike at wala na tayong magagawa dyan. That's the nature of that matchup. Pero it gives them a fighting chance actually. Kailangan kasi may pang burst din dun sa kailangan din may pang burst doon sa ating Moskov. So, Farsa could be a consideration here. So is Sushin. Pwede rin naman kay Haji para makikita naman natin. Pero yung, di ba yung isa sa mga unforgettable sa kanya nung MPL was that Eve. So, Sushin will be banned. Final ban para dito sa Falcons. Siguro, tanggalan na lang uli nila ng jungle. Harley? Pwede atang alisin dito. Nolan? Nolan? Mga ganon? Harley. No, Harley and Nolan. There is the Nolan. So what is your pick? There's still the Badang. Pero kung maghanap ka ng mga tanky heroes dito, ang dami pang available. Atlas, pwede nilang kunin for themselves. There's the Ruby kanina. Or siguro, open pick muna. Since Harley na lang naman yung natira, kunin na nila ngayon. Tago na lang nila yung pang hero nila para kay Blink. And indeed, it will be the Harley. Hinarly na. Okay. So, anong sagot ng Falcons in this scenario? I'll be looking for the Haji hero. So, titila Farsa. And then, Eve. Kaso parang di na shoot ang Eve dito. But that's a consideration. Eve or Farsa para kay Haji. And then, para kay Ogwen. Ano ba? Okay ata ang Minotaur in this scenario. Kaso may Valen pala. Mahirap. Glue na lang kung ganun. Glue Farsa or Glue Eve. Ano ba? Ilalak na ba ang glue dito? Feeling ko nga yun ang pinaka-safe. Kung titignan mo. Ayun, Farsa in glue. Wow, napakagandang Basa Wolf para dito sa fourth and final pick ng Falcons. YG ngayon, ito, ano magiging roam nila? Kaya to. Pangtapat sa glue. So yung Badang is not an option. Parang ang sarap isahan lang ng Grak Pakitaan nyo lang kami. Isang Grak lang. One time lang, no? One time lang. Pero baka Badang na lang din ulit sila dito for Blink. Atlas can work for them, actually. Kunat. Oh, spicy. Wow. Spicy Carmilla. Ito yung binan kanina, di ba? At nakita din natin to mula kay Blink noong Asian Games qualifiers. So, kakaibang atake ang gagawin ng Yangon Galactico sa pagpasok ng game number 3. Do or die to, pare. Oo. Do or die para sa atin, para sa kanila at makahinga sila. Again, Yangon Galacticos, hindi pa sila natatalo kahit isang game sa buong MSC run nila. 2-0 against GK, 2-0 against Pro Esports.
3-0 again against Pro Esports Pro. at ngayon 2-0 so far laban sa Falcons. Is this the draft that Falcons are looking for? Ito na ba yung magpapa-on sa atin dito sa laban? We shall see. Kailangan na natin makita yan. Ako, excited na ako sa pagpasok ng game number 3. Falcons and Yangon Galacticos nasa magandang sitwasyon. Even yung mga ngiti at tawa ng mga miyembro ng Yangon, alam mong nasa mood sila sa pagpasok nito. Confident din sila sa kanilang mga picks dito. Kaya nga humabot tayo sa punto na may lumabas na Carmilla sa kanilang kupunan. Pero itong mga gold din natin nagkapalitan lang. Kanina si Marco may hawak na itong Moscow. Ngayon, palit sila. Moscow is tricky. So, in a Moscow versus Claude matchup, diba ito madali din sabihin na Moscow na yung nakakalaman kasi ang daming nerfs sa Claude. Yung fighter emblem, yung laking bagay sa laning stage. So, parang dun siya nakakabawi. So, tingnan natin kung paano siya ma-activate. Itong Blue plus Farsa, kailangan masulit to ng Falcons. Kailangan makakuha tayo ng magandang first turtle. And in fairness, ganun ulit, feeling ko mas malakas ang first turtle ng Falcons. Nako, tingnan natin. Mukhang gano'n na nga, no, base dito sa mga heroes nila, no? Kasi level 4, kayang-kayang pumatay. Kahit nga hindi pa level 4 eh. Level 2. Yung ilan sa mga member ng Falcons ay pumatay na kagad sila. At ang ganda nito kasi si Ying ang napatay. May mga na-miss siyang mga minions. Hindi siya magle-level 4 sa unang pagong. Mukhang eto na naman ang pattern ng Falcons. Lamang na naman sila sa early. Na naman tayo sa early. Flap receiving that deadly magic at papunta na tayo din sa first turtle. At ang makagandaan dito is Haji will easily get level 4. Tapos si Ogwen, once na makuha tong turtle na to, makakuha din siya ng 4 niya. Oo. Ayan na, pinatay kaagad si Ying dahil nga hindi pa to level 4. Napakabilis nilang kinitil. Falcons ay ang magwawagi sa unang pagong. Again simula na naman to guys kapit lang tayo. Hindi pa to alam natin na YG pumapalag talaga yan. Pero Federer siya yung gagamitin din. Maiipit itong si Han at makakapatay muli ang Falcons. Pero nakabawi din naman itong si Han habang si Blink ay nasa niba ni Daddy Ogwen. Papasok si Kyle. Try niya ata mag-steal ng purple. Wala siyang retribution. So susubukan na lamang niya. Manwalan. Ayan, minanual na at nakuha nga niya. Finally yun. Manwalan na muna. At nandito na naman tayo sa punto ng lamang. 1.5k at 1 minute, the first minute. Super Marco also being aided by the Hirara para makuha yung gold crab. And ito yung kailangan din ulit gawin. Nansikal sa likod. Hoy, Federer Shark at si Blink ay magle-level 4 na rin. Kaize ay mabubuhay pero inaabot siya dito ni Flap. Aabutan nga ba? Pero si Blink ay nandoon na parang, ay naku po, nauntog si Kaize. Ang kapal pala ng bato. Akala niya makakatagos siya with the falling star moon. Ito 3 minuto, 4-1 ang score. 2,000 kalamangan ng Falcons. Pero kailangan pa rin nating hindi magdiwang dito. Dapat chillan tayo. Chillang. Hindi pa tapos hanggat matapos. In fairness kay Kaize, shorted naman na siya talaga nun. Kaya inattempt pa niya yung falling star moon. Ano pa rin, isipin mo yun, pressure na pero nag-isip pa rin ng matindi. Ang ganda ng lapag ni Haji. Kaso nga lang, may kunat because of that outer turtle energy shield. So, buhay na buhay sa mga moment na yan. Ligtas. Okay pa tayo guys 2.1k. Kyle ngayon ay malaya din naman. Hindi pa siya nakakakuha ng kill dito pero may mga assist na rin siya. And ito naman yung importante na siguro kanina hinanap natin from Kyle from games 1 and 2. Game 1 ang aga niyang namatay, game 2 ang aga niyang nakakuha ng mga kills. Pero again, same story from games 1 and 2. Bitin ang kanilang firepower pagdating sa mid portion, pero Super Marco may ipagsabay kay Han. Pupunta rin si Sanji doon. Aabutan. Nakapag-BMI. Ligtas itong si Makmak, pero sabi ni Han, sige, subukan natin na kitilin. Makakapatay pa. Downbreak pa ni Super Marco, ladies and gentlemen. Nakadalawa doon sa tagpong yon. Grabe ka na doon, Super Marco. The Hesi. The dodge. Sabay gamit ng ult para magka-shield after nung unang first kill ni Han. Super Marco with the super outlay.
At hindi Ayan pa na, sila may super tapos. Oh, may super moves din sila na gagawin at si Blink ay pinatay na rin ng Falcons. Kung kanina 2,000, ngayon 4,000 na. Again, YG ang kalaban, hindi tayo pwede magpakasaya pero mukhang deserve naman natin na magsaya dito kasi may Falling Star Moon din na gagawin si Flap. Makakapatay muli ang Falcons. Tuloy-tuloy na pre, naka-on na nga ata Naka-on na ba? ang Falcons. Ooh, look at that Ganda. dodge. Oh, Kai zero talaga. Alam mo yung talagang mayroon ka nang iniipit dun na kung ano man Kung ano man yung iniipit mo. Yun na yun Tapos nung ginawa ni Super Marco, grabe. Play of the day for sure. Kahit ano maging maganda. resulta nito, play of the day yun. Umiiwas no? Gatiting na lang yung buhay Nagkaroon siya ng extra shield itong si Super Marco. And naging sapat yun para patayin itong si Han. Partida, pinaulanan pa siya ng mga poker tricks doon nabuhay pa siya, di ba? Isipin mo yun? Ay. Napakaganda. Pero hindi pa tapos lang. Yun no? Hindi pa. Yun yung masakit dun Yung Lamang story na lamang. yung Sa story. sobrang trauma natin, lamang na lamang tayo pero hindi pa rin tayo kampante. Oo. Diba? Ang epekto ng Yangon, the Yangon effect. The Yangon effect. Naniniwala kasi ako mamaya. May hiwaga itong si Blink na ilalabas. Ayun na, Falling Star mo yung nagamit. Blink, nabitawan na rin kanyang revitalize. Maghahabol ata dito ang Falcons. Inabangan na nila dito si Han. Feather siya yung nagamit din. Pero mamamaalam sa naging proseso itong si Haji. May bawi ata sila na gagawin. Si Kyle ay nakamatsyag din. Pupuntan si Ogun doon sa gitna. Gagamitin yung spread. Makunat ito talagang si Ying. Pero dahil dito sa oras na nabili nila ay magsisimula sa pagong at mukhang makukuha ito ng malaya at tuluyan ng Falcons. May retry pa for the purple. Good sequence of events. Di nga naman Nice. lang ni-retry, manual talaga si Kyle. Then nirentry niya, pinindot niya yung retry. Ay, balayin. Late lang, pinindot na-rate niya. lang yung Late lang. Okay. Oo. Kala ko hindi man yung retry. Kaya pala tataka may tunog pero hindi nag-cooldown. Yung delay Late lang lang. yung labas. Late lang yung labas. lang. Pero ang ganda nito 9-2 ang ating score. Flap and Owen, eto na. Kanina kasi pinag-uusapan natin yung banding na wala Mukhang eto na yung banding pre. Oo nga. Eto na yung pagsasama-sama na kanilang kumbaga binitawan nila nung games 1 and 2. Ayan, 4 kaagad na magkakasama. Pwede rin mula kay Hachi. Pero nakabitan sila ng yung Curse of Blood. Buhay pa rin at walang maibibigay na damage ang Yangon doon. Close your makapag-push ang Falcons dito sa may gitna. Ang si Han, naghahanap na lang din nandito na mga farm niya. 6.4k lead para sa Falcons. It would be ideal na makapagpasabog ng mga Holy Shields pero hindi na mangyayari yan. Still have to be careful about YG. Tingnan yung movement sila. Behind sila pero magkakasama sila 5 dito. Hindi sila nag-split muna. This is discipline mula sa Yangon. Pero Falcons, nandito tayo. Meron tayong Super Marco. Uma-outplay ng dalawa. Eto na, in Super Marco we trust. Kailangan natin talagang pagtiwalaan itong si Makmak. Falcons, tuloy-tuloy sila dito. Umaagaw ng purple. Walang magagawa si Han para doon sa kanyang purple buff. At ngayon ay si Ogun ay mauuna na rin. Iko-commit na rin yung ultimate dito ni Han. Buhay! Itong si Ogun at napakakunat. 7 seconds para sa Lord. Parang linis systematikong galaw mula sa Falcons. Ngayon, diretso na sila sa Lord. At mukhang malaya nila makuha to. No contention sa YG, so it seems. And now it's gonna be up to the push ng side ng Falcons. Kailangan malinis pa rin. Kailangan meron pa rin tayo dito nga disiplina. And Falcons, pag nagiging oppressive sila dito, nakakatuwa talagang panoorin. Kung gano'n sila systematic, you can see. Hindi nagbibigay ng kahit anong libre para sa YG. Wala talaga. Aray ko, nararamdaman na ni Blink nagamit yung Curse of Blood. Pero isa lang ang nahuli. Sing ata magiging next. May BMI din nakaabang. Haji, nasalo niya yung ultimate dito ni Han. Pero eto pre, may ginagawang kalokohan si Sanji. Sinusubukan niyang basagin yung Torres sa top at siya nagtagumpay. Habulin pa ata ni Kyle. May kita ata si Sanji. Okay. Magkakahabulan. Flap. Uy! Okay na. Mukhang makatakas na si Sanji dito. Pagbibigyan na. Habulin nila. There's gonna be a push here. Kyle, kailangan magiging ni Kyle. Kyle! Ay!
Kuya Naku. Kyle, ni-retry na siya. Nice Uy, lubog. na-dodge. Oh, ang ganda ng Wow, lubog nice niya. dodge. Nice dodge. Ano si Han? Wala nang pantakas. Okay, nakabutan pa with a flicker. Look at that play from Flap. At si Ogen ngayon ay papatayin din nata, mabubuhay. May sunog. Okay, nakaligtas. Feather Strike naman mula kay Haji. At nakakapag-deal na sila ng mataas na damage dito, ladies and gentlemen. 9.2k para sa Falcons. Mukhang bumabawi na. Bawing-bawi na ang Falcons mula doon sa games 1 and 2 na ikinatalo nila. Kailangan lang nilang mas maging disiplinado dito. Alam ko na trauma ka na rin, Wolf, doon sa Yangon. Kahit alam natin, nakikita natin sa mata natin na 10,000 ng galamangan. Parang ayaw mo pa rin maniwala, no? Flap under the rest. Will be safe. Habulin. Uy! Uy! Okay. Wala. Buhay. Uy! Ay, no, si Marco! Si Marco na naman! Napatay Iba ka talaga, itong Marco. si Han. Iba ka, Marco. Ang ganda nung iframe doon ni Kyle. Nakita niyo yun, yung paglubog niya para matouch yung Deadly Magic. Sabay, si Flap, flicker second skill, siya lang nagpamukhang cool nun sa isang Esperanta. Ayun na. Tuloy-tuloy na ata ang Falcons dito. Nakapatay na rin si Kyle. At activated na rin yung Piercer na meron siya. Okay, gamit ng Consecration si Ying. Tagumpay sila sa pagbasag sa top. Base turret. Ay, na-secure na rin ng Falcons. So yung Lord sa ibaba matutubo at magiging problema to ng Yangon. They're finally. Okay. Lord, Tinashot. ako po! Oh my goodness. Ito, nakakapatay na naman ng Falcons. Itutuloy-tuloy ata nila. Feather Airstrike na ginopya lamang ni Kaise ang magiging susi para maklear nila yung gitna. Makakahinga ang YG. Top and bottom ay bukas para sa Falcons. Parang ito yamado na tayo dito pare ha. Parang Ito na, pwede na deserve tayo. na natin deserve na natin mag Deserve na. Binabati ko si Womi na nanonood ngayon. Ayan. Yan. At alam mo, fun fact, may mga teams na nag-shot call ng gold lead. Pakinggan nyo yan sa mga, pakinggan nyo, maigi sa mga mic check ng mga teams natin, di ba? Hindi ko na sasabihin kung saan specifically at kung sinong team, pero meron doon at least dalawa sa kanila nag-shot call ng gold lead nila. So ngayon, 10k gold lead, ano yung gagawin mo as Falcons? We are going to see it. Okay, kailangan ng disiplina dito Hindi na sasabay yung mga wave at mabilis na itong makokontrol ng YG pero patubo na rin naman yung Lord sa top. Ito yung kailangan paghandaan ng Falcons. Yangon Galacticos. Ang laki pa rin ng kill threat nila. Nandiyan pa rin si Han. Andiyan pa rin si Sanji. Kailangan pagurin nila tong Yangon. Kailangan hindi magkaroon ng magandang pwestuhan itong si Han. Pero parang maganda pwesto niya Approach. Sabay ay, nahuli si Han! Ay! Yun lang! Patay itong si Han. Pagkakataon natin ng Falcons na umarangkada. Gwen ay iwas din lamang. Kyle, lumubog na rin. Falling Storm mula din kay Flap. Ready na ba tapusin? Ito ng Falcons. Nakapatay na naman si Kyle. At ang nakuha niya, walang iba kundi si Han. Nakaka-free dito si Sanji. Naku, kailangan nila pigilan to. Blazing Duet naman. At nagamit din yung Winter Crown. At ang Falcons ay makakabawi sa game number 3. First loss of Yangon Galacticos. Falcons, Philippines, mula nung minute 1. Hindi nagbigay ng kahit anong opening at nabuhay na mga members ngayon ng Falcons. Nabuhayan na rin yung kanilang mga fans. One-sided affair this time. Alam ko na hindi pa kayo nagsiselebrate up until that point na 10k na yung lead. Pero sino nga ba ang tunay na kailangan i-comment dito? Super Marco with that impeccable play dun sa may bottom lane. Sobrang ganda, sobrang solido. Ice in his veins, Super Marco. Wala so Super Marco with his super moves. Ang dami niya mga super moves dito. Ayan, Blazing Duet. Nagbago na siguro yun. Nag-itep. Ito yung highlight na yun. Ayan, Blazing Duet. May extra shield pre. Ayun yung extra shield. Inintay din niya yung, di rin siya nagpatama dun sa power trick. And this one, yung flicker second. Flicker bang. Siya lang ang sa kanya lang nagmukhang cool yun. Astig pala Astig pala eh. Astig pala. Grabe ang
Oo, grabe Falcons dito. Alam mo, kahit 10k gold lead, wala, tama ka dun eh. Parang na-trauma din ako simula nung game number 1 and game number 2 eh. Na kahit lamang ang Falcons, hindi ka dapat magpakakampante. Well, nakita naman natin, may mga nag-try din naman itong si Sanji. Nag-try talaga ang Yangon dito. Ganda. Maganda to para sa Pilipinas. Buhay pa! Buhay pa ang pag-asa natin.